Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinapakontempt na sa korte ng Kingdom of Jesus Christ sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil at ilang pang opisyal. Patuloy pa rin kasing nananatili sa compound ng pulisya na maghahay ng warrant of arrest kay Pastor Apollo Kibuloy kahit may temporary protection order na mula po sa Davao RTC. Sa gitna ng mahigpit na seguridad doon, mariing pinabulaanan ng pulisya ang mga ulat na papasabugin nila ang cathedral ng KOJC. At mula po sa Davao City, nakatutok live si Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Cyril. Mel, Emil, Vicky, ngayong araw naglabas rin ang korte ng clarificatory order kung saan binigyang diin dito ang agarang pagpapatupad ng TPO. Pero ayon sa korte, hindi umano ito nangangahulugan na ititigil na ang pagpapatupad ng arrest warrants laban sa mga akusadong sina Pastor Apollo C. Kibuloy at kanyang mga kasamahan. Sa kabila ng temporary protection order na inilabas ng Davao City Regional Trial Court, hindi nagpatinag ang pulisya at hindi umalis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Sa gitna ito ng kanilang misyon para isilbi ang warrant of arrest laban kay KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy para sa kasong human trafficking at child abuse. Walang alisan kahit ang ilang pulis natulog na sa mga bangketa. Ayon sa KOJC, bandang alas 7 ng umaga hanggang alas 9, nagsimula umano muli ang PNP sa paggamit ng kanilang ground-penetrating radar sa cathedral ng compound. Ito yung kagamitan na nakakadetect ng mga tunog, pati na tibok ng puso kahit sa ilalim ng lupa, na naging basihan kung bakit naniniwala ang PNP na nasa isang underground bunker sa loob ng compound si Kibuloy. Dahil hindi umalis sa mga pulis, ang KOJC muling dumulog sa Davao RTC kinaumagahan. Nais nilang ipakontempt ng korte sina DILG Secretary Benhur Abalos, PNP Chief Romel Francisco Marbil at ilan pang opisyal dahil sa patuloy na pananatili ng pulisya sa KOJC compound sa kabilang temporary protection order. Ayon sa legal chief ng KOJC na si Attorney Israeli Tutorion, ito ang hakbang nila para mapaalis na ang presensya ng PNP sa loob ng KOJC compound. Ang essence lang dun is pinapakontempt ko po sila. Siguro hindi kaagad yun mag-grant kasi nga pero at least may grounds na kami, and if we will be able to present evidences later on, baka mag-grant. Sa ikalimang araw ng pagsisilbi ng arrest warrant, kasamang nakapasok sa loob ng KOJC compound ang GMA Regional TV at iba pang miyembro ng media. Pagpasok ng gate, mayroong mga tolda kung saan naroon ang ilang miyembro ng KOJC. Pinayagan silang makalabas-masok sa loob, kasunod ng utos ng korte sa pulisya na tanggalin ang lahat ng barikada na pumipigil sa akses ng mga miyembro. May ilang pulis na nagbabantay sa gilid ng cathedral. Bagaman nakalatag na sa kalsada ang kanilang riot shields, wala pa ring nakakapasok ng mga miyembro ng KOJC sa loob nito. Dinaanan din ng GMA Integrated News ang tapat ng Jose Maria College Building kung saan may narinig umanong tila paghuhukay ang ilang miyembro ng KOJC. Sa loob ng compound, may mga nakasalansanding mga baril sa sahig, katabi ng ilang nagpapahingang pulis. Habang nag-iikot ang mga miyembro ng media kasama ang ilang pulis, ilang miyembro ng KOJC ang humarang at hindi pumayag na makalusot ang media. Pinasinungalingan naman ng Police Regional Office 11 ang balitang binigyan lang ng PNP ng 2 oras ang KOJC para isurrender si Pastor Apollo Kibuloy bago umano nila pasabugin ang KOJC Cathedral. Isa na namang kasinungalingan ang pinapalabas ng KOJC na bobobohin namin ang kanilang compound. Kagaya ng kasinungalingan na sinasabi nila na pinutulan na namin sila ng tubig at kuryente. Kagabi, ang ganda-ganda ng ilaw ng KOJC compound. Kanina rin humarap sa media si Jeneline Bingel, isang missionary ng KOJC, upang linawin na hindi siya biktima ng human trafficking.
Una nang sinabi ng PNP na kasama ang 52 anyos na miyembro ng KOJC sa dalawang na-rescue nila mula sa loob ng KOJC compound matapos umanong magpatulong ang kanilang mga kaanak dahil hindi umano sila makalabas sa compound. Nag-aalala lang umano ang kanyang anak dahil hindi siya makontak. Hindi ako pinilit na magsalita dito. Yung nangyari sa anak ko po, kasi yung last time po, yung last night po, na pumunta dito, talagang hinanap niya po ako, sir. Kasi hindi ako makontak. Tapos po, sir, yung nandoon na kami sa harap sa nakita na kami na anak ko po, talagang kinausap ako ng mga DSWD at saka yung mga pulis na pupunta kami sa labas ko. Pero yung anak ko, hindi ko alam na meron po pala siyang list doctor. Vicky, sa ngayon medyo humupa na ang tensyon sa pagitan ng dalawang grupo kung ihahalin tulad natin sa mga nagdaang araw. Ngayon, nais ng KOJC na mag-grant na ang kanilang ipinasa sa korte upang mapaalis na ang presensya ng pulisya sa loob ng compound na nakakaabala na umano sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Cyril Chavez ng GMA Regional TV. Nanindigan ng DILG at PNP na hindi sila titigil sa paghuli kay Pastor Apollo Kibuloy sa kabila ng temporary protection order ng korte sa Davao City. Maghahain din daw ng motion for clarification ng kagawaran para linawin kung valid ang naturang utos at kung ano ang sakop nito. Nakatutok si Mariz Umali. Tuloy-tuloy lang daw ang paghahanap ng mga otoridad kay Pastor Apollo Kibuloy sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, malinaw naman daw kasi ang sakop ng Temporary Protection Order o TPO na inilabas ng Davao City Regional Trial Court nitong Martes. Hindi ito TRO, nare-restrain kami. Wala sa order niya na titigil kami sa operation sa paghuli kay Kibuloy. Meaning, tuloy-tuloy pa rin ang paghuli ng PNP at paghanap kay Pastor Kibuloy. That is important. Sa inilabas na utos ng korte, sinasabihan ng PNP na itigil ang lahat ng hakbang na magiging banta sa kaligtasan at seguridad ng KOJC members. At pinatanggal din sa PNP ang lahat ng barikada at harang na pipigil sa kanilang paglabas-masok sa compound. Hindi po nakasaad doon na tayo po ay pinapaalis po sa loob po ng compound and much more para i-stop po yung ongoing implementation po ng warrant of arrest. So yan po yung interpretation po ng PNP. Kine-question din ni DILG Secretary Abalos ang inilabas na TPO ng Davao City RTC. Ang kaso raw kasi ni Kibuloy na child abuse ay nailipat na sa Quezon City kaya wala na sa Davao City. Tinukoy ni Abalos ang kautusan ng Supreme Court na may petsang May 28, 2024. The court further directed judges in Davao City and in other stations in Mindanao where future related cases involving Kibuloy and his co-accused may be filed to motu proprio order the transmittal of the records to the Office of the Clerk of Court of the RTC Quezon City and Metropolitan Trial Court Quezon City as the case may be. Naharap din si Kibuloy sa hiwalay na kasong human trafficking sa Pasig RTC. Ayon kay Secretary Abalos, nagpulong daw kaninang umaga ang kanilang legal team kasama ang Solicitor General para makapaghain sila ng motion for clarification. Una, kung valid daw ba ang inisyong temporary protection order ng Davao RTC? At pangalawa, kung valid man ito, ano raw ba ang sakop ng TPO? Sa ngayon naniniwala ang mga opisyal na nagtatago si Kibuloy sa loob ng KOJC compound, maaaring sa mga secret tunnel sa ilalim ng compound. Yan ang binabantayan natin dahil base sa information nga po natin na itong tunnel po na ito ay tatagos hanggang doon sa kanyang hangar at yan po yung binabantayan natin. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Muling namerwisyo ang baha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa mga pag-ulan na dulot po ng habagat. Sabi ng Pag-asa, posibleng magtuloy-tuloy ang masamang panahon sa mga susunod na araw. At nakatutok si Rafi Tima. Madilim pa lang hanggang pagsikat ng araw kanina. Perwisyo ng baha sa ilang bahagi ng Quezon City dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa Araneta Avenue, kasama ng naipong tubig sa kalsada ang mga naglutangang basura. Pahirapan ang pagdaan lalo na ng mga bisikleta at motorsiklo, kaya ang ilan naglakad na lang sa baha. Mahirap po talaga, may pasok po ngayon eh.
Kasi baha po kahit saan po daan ng baha eh. Ano nangyari sa motorsiklo nyo? Na tumirik po, malalim po eh. Mahirap. Lalim kasi doon ng tubig. Abot-abot dito. Problema rin ang baha sa lungsod ng Caloocan. Bukod sa mga apektadong residente, matumal din ang kita ng mga namamasadang tricycle at jeepney driver. Wala akong pasahero. Hindi ako makaka-bounder eh. Wala akong pakakain sa pamilya ko. Malaking kabawasan, no? Kulang po. Bandang alas 6 ng umaga, umabot sa critical level na 12.3 meters ang tubig sa Tullahan River sa bahagi ng Tinejeros Bridge sa Malabon. Kaya bumaha rin sa paligid ng ilog. Sa Marikina City, maaga pa lang, nakaalerto na ang mga residente sa sitwasyon ng ilog. Lumakas kasi ang agos ng tubig at umabot sa mahigit 14 meters ang antas kanina. Minumonitor ko rin yung level ng tubig para kahit nasa trabaho ako, na-chat-chat ko yung misis ko na maghanda kung sakaling tumaas pa man. Bumaga din ang usad ng trapiko kaninang hapon sa bahagi ng Muntinlupa dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, southwest monsoon o hanging habagat ang nagdala ng mga pag-ulan sa Metro Manila at mga kalapit probinsya. Dahil dyan, nagsuspindi ang Malacanang ng klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila ngayong araw, pati pasok sa trabaho sa mga opisina ng gobyerno. Nagdeklara rin ng class suspension ng ibang lokal na pamahalaan sa mga kalapit lugar. Ayon sa Pag-asa, posible pang magtagal ang maulang panahon hanggang sa weekend. In the next 3 to 5 days, posible pa rin po tayong makaranas ng mga paminsan-minsang pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha lalo na sa low-lying areas. Kung mag-uulan man, in the next 2 to 3 days dahil sa current habagat, ay hindi naman magiging kasing grabe ng paulan na dulot nga ng enhanced na habagat ni Bagyong Karina. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Duda si Justice Secretary Crispin Remulla sa pahayag ng kapatid ni Alice Gone si Sheila na para makapuslit ay nagbangka sila hanggang sa Malaysia. Sa ngayon, pinakakasuhan na ng Justice Department si Sheila, pati ang negosyanteng si Cassandra Leong. Nakatutok si Salima Refran. So, hindi totoo na dito kayo pinanganak? Hindi po. Ako hindi. Okay. So, sabi nyo kanina, pagdating nyo dito 2001, galing kayong China. So, Opo. sa China din kayo ipinanganak? Opo. Sa pagharap ng kapatid, dismissed Mayor Alice Guo sa Senado kahapon, umamin siya mismo na Chinese ang kanyang mga magulang at pinanganak siya sa China. Ang kanyang Philippine passport, ibinigay daw sa kanya ng ama. Bigay sa akin ni Daddy, sabi niya, yun na yung passport mo na pag may punta sa travel o yun na ang gagamitin mo. Inaamin nyo na fake yung birth certificate ninyo? Hindi ko po alam kasi yun ang bigay ni Daddy sa akin. Nang masukol sa Indonesia noong 1 linggo, nakuhanan pa sa Sheila Guo ng Chinese passport na may ibang pangalan, Zhang Mier. Kaya ngayon, pinakakasuhan si Sheila Guo ng Department of Justice ng paggamit ng false Philippine passport. Pinakakasuhan rin ang kasama niyang si Cassandra Leong ng obstruction of justice para sa harboring, concealing at facilitating the escape of a criminal offender. On the part of the prosecutors, nakitaan talaga ng sapat na ebidensya. Dahil nga doon sa bago nating rules sa reasonable certainty of conviction, kailangan lahat ng elemento po ng krimen ay meron ng supporting evidence. Tuloy ang investigasyon ng Department of Justice kung paano nakaalis si Alice Guo at kung sino mga tumulong sa kanilang magkakapatid. Dahil kulang-kulang ang kwento ni Sheila, duda si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa sinabi nitong nagbangka sila hanggang sa makarating ng Malaysia. Marami siyang hindi ko alam. Parang hindi ako makakapaniwalang hindi niya alam. Kasi matagal na siya sa Pilipinas. Nakakabasa naman siya ng mga road sign kung nasaan sila. Sanay sa lifestyle na maganda yun eh. Di ba? Hindi kaya. Fishing boat pa. 3 araw sa fishing boat. Saan siya matutulog dun? Sa pagdinig kahapon, sinabi ni Senador Risa Ontiveros na meron siyang impormasyon na nanuhol umano ang magkakapatid ng malaking halaga para makapuslit palabas ng bansa. Ang ulat ay 200 million pesos ang ibinayad, ginastos ng Guo family para lang patakasin sina Alice. Iimbestigahan ito ng DOJ. Hindi ko talaga alam kung paano nangyari ito. Ngunit marahil para makakilos ng ganong kabilis at ganong kaaga na hindi napansin, gumastos talaga itong mga taong ito. Hinihingan namin ng pahayag ang panig ng mga Guo.
Para sa GMA Integrated News, Salima Rafran, nakatutok, 24 oras. Nakabili na po ang gobyerno ng unang 10,000 dose ng bakuna kontra African Swine Fever o ASF. Inanunsyo rin po ng Department of Agriculture na mag-aangkat na ang Pilipinas ng puting sibuyas pero tiniyak na di maapektuhan ang ating mga magsasaka. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Para ipakitang ligtas kainin ang karneng baboy sa bansa, kumain ng lechon si Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel at ilang lider ng industriya. Pamawi raw ito sa takot ng ilang umiiwas sa karneng baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Bagaman may mga kaso ng ASF sa iba't ibang panig ng bansa, masasabi raw na isolated ito o hindi pa naman kalat. Ang good news pa ng DA, nakabili na ang gobyerno ng 10,000 doses ng ASF vaccine. Isa raw sa mga mabibigyan ang hog racers ng Batangas. We will try to inject the 10,000 doses as soon as possible. Red zones muna. Then just to update you, meron din tayong procurement na up to 150,000 doses na susunod na batch. Sa trade fair para sa poultry, livestock at dairy products, inanunsyo din ni Laurel na mag-i-import ang Pilipinas ng 16,000 metric tons ng puting sibuyas para daw maging stable ang presyo nito. Hindi naman daw maaapektuhan ang ani ng mga lokal na nagtatanim ng sibuyas. Dapat maparating yun by end of December para hindi maapektuhan yung ating mga farmers sa harvest season nila. I think by end of this week or early next week, papasok na yun. In limited quantity. Sapat naman daw ang supply ng pulang sibuyas hanggang Marso ng susunod na taon. Pagdating naman sa bigas, patuloy raw ang paghahanap ng solusyon ng DA rito. Sinagot din ng DA ang tanong ni Senadora Amy Marcos, kaugnay sa di bumababang presyo ng bigas kahit pa ibinaba na ang taripa noong Hulyo. I've always said na once you lower tariffs, say July 8 naging effective yata or July 9 yung 15% duty from 35, it does not mean na bababa kaagad ang presyo. Dahil from January to June, maraming in-import na bigas para maubos yun, aabot ng mga Oktubre. Our target at this point is 29. Ang Unicapital Group naman, isang financial services provider, nakikitang huhupa ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin sa pagbaba ng taripa sa imported rice. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Nadagdagan pa ng 2 ang aktibong kaso ng Mpox sa bansa. Isa sa kanila menor de edad. Nakatutok si Chino Gaston. 2 ng kumpirmadong kaso ng monkeypox ang naitala ng Health Department, kaya umakyat na sa 14 ang kabuang kaso nito sa bansa mula pa noong July 2022. Dagdag sa 5 aktibong kaso ngayon, ang monkeypox case number 13 na isang 26 anyos na babae na taga Metro Manila. August 20 raw nang magsimula ang kanyang sintomas na rashes at lagnat. Si monkeypox case number 14 naman ang pinakabata sa active cases. 12 anyos na lalaki mula Calabarzon na nagsimula ang sintomas noong August 10. Parehong naka-home quarantine at nagpapagaling na ang 2 bagong kaso. At base sa investigasyon ng DOH, parehong hindi sila lumayo sa kanilang mga bahay bago makitaan ng sintomas. Ang ating mga field investigators, ang ating mga field epidemiologists, kapag nagtatanong sila sa mga bagong cases, they already have this assumption na it is a local transmission. Hindi siya imported, hindi rin siya severe kasi matagal na siyang umiikot. Monkeypox Clade 2 variant. Ang lahat na 14 na cases ng monkeypox sa bansa na ayon sa DOH ay mild version ng sakit. Karaniwang mga sintomas ng monkeypox ang lagnat, pamumuo ng mga butlig sa katawan at pamamaga at pananakit ng lymph nodes o kulani sa singit, leeg o kilikili. Kapag nagkasintomas, hanggat maaari ay umiwas muna sa ibang tao. Huwag na lumabas ng bahay at kumonsulta sa mga doktor para masuri. Amin pong kinokorek lang po na hindi natin kailangan mag-stay at home sa ngayon except kung kayo ay may simptomas. Kapag nakita natin na nandyan siya, hindi po ibig sabihin na tayo ay dapat kabahan. Nariyan po yan na ibig sabihin lang kasabay ng mga tigdas, ng mga chickenpox, shingles at ng iba pang mga dahilan na pwedeng magkaroon ng mga butlig sa ating balat. Priority ngayon sa vaccine distribution ang mga bansa sa Africa kung saan unang nakita ang monkeypox. Pinabantayan din ngayon ang Clade 3 variant ng monkeypox
na hindi pa malinaw kung paano kumakalat at kung gaano kalala ang epekto sa katawan ng tao. Ayon sa DOH, para makaiwas na mahawaan ng monkeypox, umiwas sa close contact o pagdikit sa ibang mga tao, magsuot ng long sleeves at pantalon sa halip na shorts o palda, maghugas palagi ng kamay gamit ang sabon o gumamit ng alcohol at hand sanitizer. At sa mga propesyon na kailangan ng close contact sa tao, gaya ng mga barbero, mabutihin ng magsuot ng face mask. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mahalagang papel ng media bilang source ng totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ang tinaguriang mainstream media ang kaharap ni Pangulong Bongbong Marcos ng panumpain ng mga bagong halal na opisyal na iba't ibang media groups. At sa pagkakataong ito, binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang mahalagang papel sa anyay lumalalang problema ng fake news. Dahil anya sa teknolohiya at mas malawak na paggamit ng social media, pahirap na ng pahirap para sa marami ang pagsala sa impormasyong nakukuha nila. It has become harder and harder for the ordinary citizen who does not follow necessarily closely the events that are being reported upon, and therefore it's difficult for them to discern what is fake news, what is real news, what is propaganda, what is pure objective information. Hinimok ng Pangulo ang media na manguna sa laban kontra fake news at patuloy na magbalita ng walang sensationalism, bias at personal na motibo. That is where you come in. That is where the reliable journalists come in. So that we know, as the reading public, the watching public, we can know that these are the people that we can trust. Because everything that they say is verified. Sometimes nobody is 100% right. But they do their very, very best to get it right. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nakabantay na rin sa volume o dami ng babagsak na ulan ang lokal na pamahalaan ng Marikina para hindi mabigla sa pagbaha ngayong ramdam ang epekto ng habagat. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph. Emil, may mga panakanang ang pagbuhos nga ng ulan dito sa Marikina at naka-alerto ang lokal na pamahalaan dahil sabi nga hindi na lamang habagat o bagyo ang dapat paghandaan sa mga panahon na ito. Umabot sa 14.4 meters ang taas ng ilog sa Marikina River bandang alas 6 ng umaga dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan kagabi. Malapit na sa first alarm na 15 meters. 16 meters ang level ng tubig kung saan pwede na mag-voluntary evacuation at 18 meters naman ang mandatory evacuation. Mabuti na lamang at humupa ang pag-ulan kaninang umaga at bumaba ito sa 13.8 meters pasado alas 9 ng umaga. Ngayong hapon, nasa 13 meters na lamang ang level ng tubig dito sa Marikina River. Ayon kay Marikina Mayor Marcy Teodoro, naka-alerto na ang kanilang Rescue 161 kung sakaling bumuhos na naman ang ulan maghapon. Kung magtutuloy-tuloy ang pag-ulan, maaaring ang mga evacuation center natin ay buksan na natin. Sa ngayon ay naka-standby ang mga evacuation center. Mabuti na raw ang handa kesa mabulaga ng baha. Hindi na rin lamang daw kasi bagyo o habagat ang itinuturing nilang babala kundi ang volume ng ulan na babagsak. May new normal ngayon kaya yung volume ng rainfall talagang binabantayan natin. Hindi lang dito sa Marikina kundi sa upstream communities. Dalayo natin mabigla sa malakas na pagulan. Hiling rin nila sa Pag-asa na mas maaga sanang maibigay sa kanila ang advisories nito para mas makapaghanda. Baka pwede mauna or maibigay nila in advance or if not advance yung may time talaga para may panahon para makapaghanda o may lead time talaga dahil yung Karina yun ang experience sa amin talagang nagulat kami. Sinusubukan naming kunin ang panig ng Pag-asa. Emil, sa mga oras ito ay wala ng 13 meters. Sawa ng Diyos at patuloy itong bumababa itong tubig dito sa Marikina River. Ayon naman sa LGU ay mas pinalalim na nila at mas pinalawak na nila yung ilog dahil kung halimbawa na magsunod-sunod o dumalas yung pag-ulan ngayong mga susunod na linggo o buwan ay handa itong sambutin ang tubig. Emil? Maraming salamat, Joseph Moro.
Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area pero posible pong maulit ang maulang panahon bukas sa malaking bahagi ng bansa. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang pag-iral ng habagat na umaabot pa sa Central at Southern Luzon pati sa Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga pa lamang may pag-ulan na sa ilang bahagi ng Mimaropa at Western Visayas. Halos buong bansa na ang uulanin sa hapon. May malalakas na buhos ng ulan sa Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Maging alerto pa rin sa posibleng pagbaha o landslide, lalo na kung nakatira malapit sa mabababang lugar o malapit sa bundok. Nananatili ring mataas ang tsansa ng ulan sa Metro Manila, kaya po doble ingat. Samantala, sa Climate Forum ng Pag-asa ngayong araw, ipinakita ang mga datos kung may banta ng bagyo sa linggong ito at sa mga susunod pa. 2 weather disturbance umano ang posibleng mabuo sa silangan at kanlurang bahagi ng bansa. Isa sa mga yan may tsansang maging bagyo. Sa ngayon, wala pa namang nabubuong sirkulasyon pero patuloy natin itong tututukan sa mga susunod na araw. Nagbigay rin ng update tungkol sa La Nina na nasa 66% ang tsansang magsimula sa pagitan po ng Setyembre hanggang Nobyembre ngayong taon. At posibleng magpatuloy hanggang sa first quarter ng 2025. Pinalaya ng komite sa Senado ang direktor na si Jojo Nones mula sa pagkakadetine kaugnay ng pagdinig sa umunoy pang-aabuso sa aktor na si Sandro Mulak. Nasa custody ng Senado si Nones mula pa noong August 19 matapos siyang ipakontempt ni Senador Jinggoy Estrada dahil sa umunoy pagsisinungaling. Sa pagdinig kahapon, nagkainitan ng dalawa dahil sa hindi pagsagot ni Nones sa tanong ng mga senador gamit ang kanyang right against self-incrimination. Isa si Nones sa inireklamo ni Sandro ng rape through sexual assault. Ayon kay Senador Estrada, sinulatan siya ni Nones para humingi ng paumanhin sa kanyang ikinilos at mga sinabi sa pagdinig. Personal din daw itong humingi ng paumanhin sa kanya. And he acknowledged that he was disrespectful and he regretted what he did yesterday. Well, sabi niya, the anxiety and stress I've been experiencing due to my detention unfortunately clouded my judgment. Well, yes, I accept his apology, but I have to warn him that a repetition of this kind of demeanor, he has to face another another penalty siguro. He might be detained again. Itinuro ni Police Colonel Jovi Espenido si Senador Bato de la Rosa na dating PNP chief na nasa likod umano ng sinusunod na quota at reward system sa Oplan Tokhang. Kasama pa raw ang pagpatay sa mga nasa drug list. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig sa Kamara tungkol sa umano'y extrajudicial killing noong panahon ng Duterte administration, humarap sa Quadcom panel ng 4 na House committees ang tinaguriang poster boy ng war on drugs. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Jovi Espenido na may quota system na sinusunod ang Philippine National Police noon sa Oplan Tokhang, kasama na umano ang pagpatay sa mga nasa drug list. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Sabi ni Espenido, ang nasa likod nito, ang liderato ng PNP, simula kay nooy PNP Chief at ngayon Senador Bato de la Rosa. Your Honors, from the Chief PNP down to the Chief of Police, Your Honors. You mentioned the word Chief PNP. Who is the Chief PNP at that time, Mr. Witness? Police General, Director General Bato de la Rosa, Your Honors. Hindi raw na-monitor ni Senator De La Rosa ang hearing sa Kamara, pero tugon niya sa sinabi ni Espenido, gawin mo lahat ng legal na pamaraan para mahinto yung problema sa lugar mo. Di ba? Kaya kainasahin dyan para trabahuin mo yung droga. So,
Wala ko sinabi, nasayin kita dyan para patayin mo lahat ng mga adik dyan. Lahat ng mga puser dyan. Patayin mo. Wala ko sinabi ko. Di ba? Kinontempt naman ng Quadcom si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla dahil sa hindi pagsagot sa mga tanong ng mga kongresista. Si Padilla ang warden noon ng Davao Prison and Penal Farm nang patayin ng 2 inmate ang 3 umano'y Chinese drug lords. Ayon sa ilang inmate na tumestigo sa Quadcom, alam ni Padilla ang paglipat sa iisang selda sa 5 inmate para maisagawa nila ang pagpatay. Mabibilanggo si Padilla hindi sa kamera kundi sa Bikutan City Jail ng 30 araw. Pinabulaanan ni Padilla ang alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. What you see is what you get. Yan ang sagot ni Kylene Alcantara sa kilig viral video nila ni Kobe Paras. Ibinahagi na rin ni Kylene ang kanyang plano para sa nalalapit niyang birthday. Yan ang chika ni Lars Santiago. Usap-usapan ngayon online ang video ni na Shining Inheritance star Kylene Alcantara at basketball player Kobe Paras na tila ba comfortable na sa isa't isa sa isang private event. Nang tanungin namin si Kylene kaugnay nito, So I feel like it's my right to not answer or to answer questions or to deny nor confirm anything. I don't need to explain myself din naman po to other people. Whatever they see that's what they're gonna get. And as long as alam ng pamilya ko at yung mga close kong mga kaibigan or my loved ones what's really happening behind cameras, I feel like I don't owe the public any explanation naman po. unang napansin ang sweet gestures ng dalawa sa isa't isa, lalo na online. Gaya na lang ng pag-repost ni Kobe ng photo ni Kylene with a subtle white heart at heart-eyed emoji comment sa post ng actress. Minsan na rin na-spot ng netizens ang dalawa while HHWW or holding hands while walking in the metro. And just recently, may fanboy moment si Kobe sa magazine cover ni Kylene. Well, thank you. Thank you for the support. Ever since talaga na mas naging closer kami. He is really supporting me all the way. Wala mang direktang pag-amin sa kanilang status, ay may kakaiba namang paglalarawan si Kylene on what they have. It's a different feeling po. So I don't know the exact words to describe it. Lumalabas na lang siya through actions, through our auras, I guess. So hindi ko talaga siya, I cannot find the exact words. Sa ngayon, pinaghahandaan na raw ni Kylene ang kanyang trip to New York para sa kanyang birthday sa September 3. Makakasama raw niya rito ang kanyang mommy. Yun naman po yung sinasabi ni Mama. Ayokong may birthday ka na wala ako doon. At gusto ko rin pong makapag-bonding kay Mama doon. Kasi para po siyang mother and daughter vacation na rin. Alam niyo naman po... In time naman daw, sa pagkapalabas ng afternoon prime series nilang Shining Inheritance sa September 9 ang kanyang pagbabalik sa bansa. Yun na nga po yung wish ko ngayong darating na birthday ko na sana po talaga maging successful po ang Shining Inheritance. Apakaganda po na aming material, apakagaling na aming direktor, of course, ang pagbabalik ni Tita Connie. So it's really a special project for all of us. Lars Santiago, updated sa showbiz happenings. Ide-detain sa Women's Correctional si Cassandra Leong matapos ipa-cite in contempt ng Kamara. Hindi kasi sumasagot sa mga tanong si Ong na itinuturong sangkot sa Pogo sa Porac, Pampanga at nakasama pa ni Alice Go sa labas ng bansa. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Vicky, wala pang kalahating oras ang pagdinig tungkol sa mga illegal na pogo dito sa Kamara ay may panukala agad na i-cite for contempt itong si
si Cassandra Leong dahil sa pagtanggingan nitong sumagot sa mga tanong ng mga kongresista. Tila nairita, Vicky, yung mga kongresista dahil kahit yung mga tanong kung saan siya nag-aral ng kolehiyo ay tumangging sumagot itong si Cassandra Leong. Ilang beses pa siyang binigyan ng pagkakataon na makipagtulungan sa hearing ng Quadcom pero iisa ang sagot ni Cassandra Leong na inaakusang incorporator ng Lucky South 99 Pogo. Dahil dito, formal nga siyang sinight for contempt at tinatasang ma-detain sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Matapos ang utos na ma-detain siya sa correctional, ay muling binigyan ng pagkakataon si Ong na magsalita sa pamamagitan ng executive session. Dito na nagsalita si Ong na pag-iisipan niya ang panukala. Matatanda nga nakadetain ngayon si Cassandra Leong dito sa Kamara dahil sa hindi nito pagdalo sa pagdinig ng 4 na komite ng Kamara hanggang sa maaresto siya sa Indonesia at pa-deport pabalik sa Pilipinas. Bukod kay Cassandra, ilang beses ding binalaan ng kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio dahil umano sa pagsasalita nito para sa kanyang kliyente. You are cited in contempt and you will be detained as a penalty for violating Section 11 of our rules. Any second? Duly seconded. Any objection? Hearing none, the motion is approved. There is a motion to detain Cassandra Ong at the Women's Correctional Center located at Mandaluyong. It's a detention facility, Women's Correctional. Duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Ang sinasabi ko po is right to remain silent po. Hindi po self-incrimination. I would just like to remind Madam Cassandra Ong and her lawyer that what we are conducting here is not a custodial investigation where you can invoke your right to remain silent. There have been Supreme Court decisions on this. So I think the witness has to answer. Otherwise, we will move to cite her in contempt for refusal to answer. Hanggang sa mga oras na ito, Vicky, nagpapatuloy naman itong pagdinig at tinatanong na yung ibang mga resource persons habang hinihintay ang sagot ni Cassandra Leong kung i-avail niya yung offer na magsalita sa isang executive session. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kasunod ng mainit na sagutan sa pagdinig kahapon sa September 10 na itutuloy ng House Appropriations Committee ang pagtalakay sa hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa taong 2025. Nagbabalik si Rafi Tima. Please act in a respectful manner. Pasensya na po, hindi po kasama sa poder ninyo ang pagpa-fire ng presiding officer ng hearing na to. I cannot fire the presiding chair. So bakit? Yes, Bakit napaka-one-sided nito, ma'am? Noted po. Dahil ba madami kayo dyan sa kabila at nag-iisa ako dito? Matapos ang mainit na sagutan sa pagdinig kahapon sa hinihinging budget ng Office of the Vice President para sa 2025, nagpa siya ang House Appropriations Committee na ituloy sa September 10 ang pagtalakay dito. Kakaiba sa dating hearing ng budget ng OVP nitong nakaraang 2 taon kung saan naaprubahan agad ito sa loob lamang ng ilang minuto dahil sa parliamentary courtesy o pagbigay galang sa pinakamatataas na pwesto sa ekotibo. Isa sa pinagtalunan kung dapat bang tinanong si Vice President Sara Duterte tungkol sa paggastos ng kanyang tanggapan sa kontrobersyal na 73 million pesos na confidential funds na hindi pinayagan ng Commission on Audit. Giit ng bise, wala naman daw kasing confidential fund ngayon sa kanilang mungkahing budget. Hanggang sa sinabi ni Duterte, Madam Chair, I will forgo the opportunity to defend the OVP 2025 budget proposal by question and answer, and I will leave it to the House of Representatives to decide on the proposal. Si Lanao del Norte 1st District Representative Zia Alonto, makikipag-ugnayan daw sa opisina ni Duterte bago ang pagpapatuloy ng pagdinig. Ang request ko lang naman is umupo kami, yung mga staff namin, para leveling, no? Paano yung ipapresent na data and how do we go about with the presentation of her budget proposal. Si Adyo ang naatasang mag-sponsor sa 2025 OVP budget sa plenaryo. Lahat naman ng ahensya ng gobyerno ay mahirap talaga i-sponsor because it requires diligence, it requires a thorough knowledge of each sponsor to understand what he is offering to the plenary. Ayon sa Office of the Vice President, makikipag-ugnayan sila sa opisina ni Adyong, gaya na rin na napag-usapan matapos ang pagdinig kahapon.
Sabi naman ni Senate President Chis Escudero, sa ginawa ni VP Sara kahapon sa Kamara, ipinakita niya ang saloobin tungkol sa mga kongresista. Maliwanag sa napanood ko kahapon na tila hindi isang kaibigan si Vice President Sara sa ilang miyembro ng Kamara at sa Kongreso kahapon. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. The Sparkle family is getting bigger and bigger dahil masaya nilang winelcome si South Korean star and oppa Kim Jisoo. Ngayong he's officially part of the fam, sino kaya ang kapuso stars na gusto niyang makatrabaho soon? Makichika kay Aubrey Carampel. Certified K-Puso na ang South Korean actor na si Kim Jisoo. Pumirma na ng kontrata ang K-drama oppa bilang pinakabagong talent ng Sparkle GMA Artist Center ngayong araw. Present sa contract signing si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle GMA Artist Center First Vice President Joy Marcelo, at ang co-manager ni Jisoo na si Kathleen Digo, Universal Records Managing Director and Galaxy Management and Entertainment President. Co-manage din si Jisoo ng S-How Ltd sa Korea. I'm really grateful for signing with GMA and Sparkle. I'm really excited to work with them. We're very happy to have him with us, with GMA and Sparkle. I think he will add another level to Sparkle, and also we know his skills and talents, and I'm happy that he will now share it with the Filipino people, and I hope na abangan ang lahat ng kanyang projects dito sa GMA. Bumida si Jisoo sa ilang hit K-dramas, kabilang ang Moon Lover Scarlet Heart Reo, Strong Girl Bong Soon, at My First Love. Before he officially signed the contract, ay nag-guest din siya sa GMA action drama series na Black Rider. Napapanood at nagpapakilig naman siya ngayon bilang ang child psychologist na si Dr. Kim Yong sa Abot Kamay na Pangarap. K-drama feels na nga agad ang unang pagkikita nila ni Doc Annalyn Jillian Ward sa serye. Patok din sa fans ang kanilang TikTok videos. I'm really thankful to they watched our show and colleague, and you know, Jillian, she is a good actress too, and the Abot Kamay team, they always welcoming me and help me a lot. So I love to work with them. It's really fun. Meron pang isang project na niluluto, drama rin, for prime time. So abangan na lang nila. Pero meron na yon. Pero sino-sino pa nga ba ang gusto niyang makatrabahong kapuso stars? I worked with Lulu Madrid, but we didn't have a same scene. So if I have a chance, I want to work with him soon. And also the Bobby Forteja. Kumusta naman kaya ang kanyang experience bilang isang kapuso? I get to learn like new culture and new language, new environment. You know, working abroad is kind of big challenge to me. So all my experience is like very precious. And moving forward as a kapuso, ano pa ba ang kanyang goals? I'm just trying my best and just trying to live in present and focus on my present life. Fighting. Laban. Maraming salamat po. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Naungkat sa pagdinig ng Kamara sa proposed budget ng DOTR ang isang pag-aaral na isa ang Pilipinas sa mga bansang kulang sa tulog. Ang isa sa mga dahilan niyan, araw-araw na kalbaryong traffic at pahirapang pagko-commute na sinusuong ng mga Pilipino. Ang tugon at programa ng Transportation Department sa pagtutok ni JP Soriano. Para lang tiyak na hindi malate sa 7 a.m. na oras ng trabaho, gumigising ng alas 4 ng madaling araw si Rico.
Bukod sa karaniwang routine bago pumasok, inaabot din ng mahigit 2 oras ang kanyang biyahe mula Mandaluyong hanggang Commonwealth, Quezon City dahil sa matinding traffic. Pag-uwi naman bandang alas 7 ng gabi, inaabot siya ng 3 oras na biyahe at nakakauwi na ng bandang alas 10 ng gabi. Kaya si Rico, nasa 4 na oras lang daw ang tulog kada araw. Kulang na kulang sa tulog. Sobrang traffic, sir. Ganun. Traffic. Kasi kung hindi naman traffic, talagang mabilis lang yung oras ng dating namin sa trabaho. Ang ganitong kalbaryo ng mga commuter sa pang-araw-araw ang tinalakay sa pagdinig ng Committee on Appropriations ng House of Representatives para sa proposed 2025 national budget ng Department of Transportation. In a study by the World Economic Forum in 2019, isa po tayo sa pinaka-most sleep-deprived. Why? Because you have to wake up at 4:30 in the morning, you have to go up to a mountain of stairs just to cross EDSA, to ride the bus, nakakainin pa ng bike lane, kakainin pa ng bus lane, kakainin pa ng kung sino man abusado dyan. Tugon ng DOTR, tuloy-tuloy ang mga ginagawa nilang hakbang para matugunan ang matinding problema ng bansa sa traffic. Kabilang daw diyan ang pangmatagalang solusyon, gaya ng pagpapaganda ng EDSA bus carousel. The reason why they are going to the busway carousel po, dahil yung travel time, it's either hindi ho nag-increase, it's still fast as compared to other mode of transportation. Naungkat din ang problemang Pilipinas ang may pinakamaikli at kaunting riles sa buong Southeast Asia na isa sa inaasahang solusyon para maibsan ang traffic at transportasyon sa mga Pilipino. Sabi ng DOTR, umuusad ang mga railway projects ng gobyerno at inaasahang magagamit na sa mga susunod na taon, gaya raw ng North-South Commuter Railway Project, LRT1 Cavite Extension Project, MRT3 Rehabilitation Project at iba pang proyekto. We have 5 ongoing construction railway projects, 3 pre-construction projects, and 13 project development stage projects. The Metro Manila Subway, touted as the country's most ambitious infrastructure project to date, has already attained significant progress in its construction. Kaugnay naman sa bike lanes sa bansa, sabi ng DOTR, isinulong nila ang pagbuo ng karagdagang 260 kilometers na bahagi ng mga kalsada na mangangailangan ng dagdag na budget. Pero tanong ng ilang mababatas, ligtas at tama ba ang pwesto sa kalsada ng mga bike lanes ngayon? The program regarding bike lanes po, I'll just have to be transparent po, na was in the previous administration, so nandiyan na po yan ngayon. And I know there are certain concerns po that were raised. There are concrete concerns about their current regarding location. sa bike lanes po, no. So we are further studying that program of ours, but at the moment po nandun po yon, and we have to maintain and make it safe po sa ating mga bikers po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Kakapasok lang po na balita, denied o hindi pinayagan ng Timor-Leste ang motion for reconsideration ni dating Congressman Arnie Teves para baligtarin ang pag-aproba ng Court of Appeals ng Timor-Leste sa extradition request ng Pilipinas. Inanunsyo yan ng Department of Justice base sa natanggap na official update mula sa Prosecutor General ng Timor-Leste. Ikinatuwa ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang pagtanggi ng Timor-Leste sa mosyon ni Teves at tinawag itong mahalagang hakbang sa pagkamit ng hustisya. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Becky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.